May kakalikutin tayo guys, isang amplifier na pang video okay. So ang brand niya Ace, model niya AB602BT. Ang problema daw sabi ng may-ari habang nagbi-video okay daw sila, biglang nawala yung kanyang sounds. So yan yung i-check natin mamaya mga kalikot. Bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga nagsuporta sa ating channel. At saka sa mga nag-comment na rin sa ating comment section. Shoutout natin si DIY Lodi, Christine DC Vlog, Cedric Alonan, Christine, at saka kay Win Barbadello, Joy Tobio, Caro Tapay, Jerome Cirado, Jers Rioser, Joanna Alcobilla, Alberto Peroda, Ray Valencia, Bibi Ali, Katerina Petrova, at saka kay Jake Floyd Morales. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong ilalabas pa nating mga video mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikotin na natin siya. Tara! Sinubukan na natin siya na i-power mga kalikot, may power naman. So kinonek natin sa Bluetooth natin, wala talagang lumalabas na sounds or humming man lang. Bali nilagyan na natin siya ng sounds, ganun pa rin, wala siyang output. So buksan na lang natin siya mga kalikot. Nabuksan na natin. Ayan, sobrang dumi na, oh. Daming mga sapot. Kapag i-power natin mga kalikot, ayan, naka-power na yan. Hindi gumagana yung kanyang relay. Tanggalin muna natin yung kanyang mainboard mga kalikot. Discharge muna natin yung main capacitor niya mga kalikot. Baka may laman. Testerin natin yung dalawang fuse na to. So na-discharge na natin yung main filter capacitor. So ito okay siya, yung isa. Yan. Check naman natin tong isa. Ayan, mukhang open yung isa mga kalikot. Ayan, oh. So may problema yung isang fuse niya. So tanggalin natin yung isang fuse. Tapos testerin din natin yung mga transistor na to, yung left and right. Tapos yung mga resistor na to mga kalikot. Check natin kung baka may na-open na. Dito mga kalikot, ayan, mukhang sunog siya or mukhang nag-brown na yung board natin. Testerin nga natin dito banda. Ayun. So mukhang shorted na itong mga transistor nyo. Baliktarin natin. Ayan, mga shorted na. Bali baklasin natin to, yung lahat ng mga transistor niya. Tapos check natin isa-isa. Tapos palitan natin yung fuse. Yung isa kanina open na. Tinanggal na natin yung kanyang heatsink. Yan, ang hirap kasi tanggalin mga kalikot kasi mahina lang yung ating soldering iron. Bali tanggalin natin isa-isa, tapos i-check natin or testerin natin siya kung shorted na yung mga transistor niya. Tapos syempre check rin natin yung mga resistor na to. Ayan, oh. Tapos yung kanyang fuse, natanggal na rin natin siya. Open na siya mga kalikot. Ayan, oh. Tanggalin ko muna mga kalikot yung mga transistor na to, itong 8. Yung number ng mga transistor niya mga kalikot, 4 na A 1941 at saka 4 rin na C 5198. So kabilaan yan. Testerin natin yung mga resistor na to. Ayan, okay pa. Dito naman tayo sa kabilang channel. Ayan, okay pa yung mga resistor nya mga kalikot. So itong fuse, yan, okay yan. Check na lang natin yung mga iba, yung mga diode. Saka natin testerin yung mga transistor natin, tanggal natin mga kalikot.
Na-check na natin lahat yung mainboard niya mga kalikot. Wala na tayong nakitang shorted. Pera lang dito sa mga transistor niya. Ito yung i-check natin. Ito na mga kalikot yung mga transistor, yung left and right niya. Tapos ito naman yung fuse niya. So ito guys, 10 amperes. Yan, open na siya. Tapos check rin natin isa-isa itong mga transistor. Ito mga kalikot na number niya C5198. Yan, pumalo siya. Pumalo. Baliktarin natin yung test prod. Ayan, hindi pumalo yung dalawang pin. So ibig sabihin okay ito mga kalikot. Next natin C5198 pa rin. Testerin natin. Ayan, sagad yung palo ng ating tester. Kahit yung isang pin, baliktarin natin. Ayan, sagad din siya. So ibig sabihin mga kalikot, shorted na itong isang transistor. Ito naman mga kalikot yung A1941. Test natin. Ayan, sagad rin yung kanyang palo. Sa isang pin, sagad rin. Mukhang shorted na rin to mga kalikot. Ayan, binaliktad natin yung test prod, same pa rin. Ayan, shorted na to. Check ulit natin isa-isa. Ayan, okay to mga kalikot. Dito naman tayo sa kabilang channel niya. Ayan, pumalo. Pumalo. Hindi na pumalo. So, ibig sabihin okay yun. Dito tayo sa pangalawa. Ayan, pumalo siya. Baliktarin natin yung test prod. Ayan, so okay siya mga kalikot. Ayan. Yung pangatlo natin. Ayan, so okay to. Last. Ayan, pumalo siya, pumalo. Yan, hindi na pumalo. So, ibig sabihin, okay yung isang channel niya. Tapos, yung sa kabilang channel, may dalawang shorted na transistor mga kalikot. Yung dalawa, okay to. Bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag nabilhan na natin siya ng parts. Bali, isang A1941 at saka C5198. So, update ko na lang kayo guys. Magandang araw sa ating lahat. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating amplifier na Ace. Nakabili na tayo ng dalawang transistor. Yung A1941 at saka C5198. Testerin natin. Ayan. Reverse natin siya. Yan. So, ibig sabihin good yan pag ganyan mga kalikot. Ito naman si 5198. Yan, NPN siya. Yan. Kung paano nyo mga kalikot tinanggal yung mga number ng transistor, doon nyo rin siya ilagay. Hindi pwedeng mapagbaliktad natin yung dalawang number. So kung saan naka-assign yung A1941, doon rin natin ilagay. Tapos ganun din dito sa ating C5198. Check nyo lang mga kalikot kung baka mapagbaliktad natin, baka magkaroon ng shorted yung ating mainboard. Ang mas maganda niyan mga kalikot, i-video nyo siya or picturean para pag binalik natin, mas madali nyo na lang siyang ibalik. Check nyo lang yung picture or yung video. So ganun yung pagkakabit natin mga kalikot. Baguhin na rin natin mga kalikot yung kanyang thermal paste kasi tuyo na siya. Matigas na. Kailangan may thermal paste din kayo. Yan, ganyan. Tapos linisin rin natin yung dati niyang thermal paste para mas maayos siya. Kasi marami na ring alikabok. Tapos ito,
dito sa likod ng transistor, linisin rin natin tapos lagyan natin ng thermal paste. Kapag nilinisan nyo guys yung insulator nya, dandahanin nyo lang kasi medyo malutong siya. Baka mabali natin or magbitak. Ikinabit muna pala natin yung kanyang heatsink mga kalikot. Hindi pala pwedeng pagsabayan kasi baka mahirapan tayong maglagay mamaya dito sa mga transistor. Kasi dito yung mga lock nya ng heatsink. So kung sinabay natin yan, hindi na natin mapapasok. So mayuyupi yung mga paa ng mga transistor. Ayan o. So kabit natin isa-isa. Dito naman sa ating unit mga kalikot, yung paglagay natin, dalawang C5198 dito. Sumunod dalawang A1941. Tapos dalawang A1941 ulit. Tapos sa mga gilid niya yung C5198. So tagdadalawa yan. So yun yung gagawin natin. Para sigurado mga kalikot, mas maganda kapag i-video nyo muna siya or picturean bago nyo tanggalin yung mga parts na tinatanggal natin or yung mga transistor. Para kapag ikabit na natin siya, mas madali na lang kasi titingnan nyo na lang yung picture or sa video nyo. Mas maganda siguro, mas madali mga kalikot, lagyan muna natin ng thermal paste yung kanyang insulator bago idikit doon sa kanyang heatsink. Tapos lagyan ulit natin yung kanyang transistor ng thermal paste bago natin ikabit ulit doon. Siguro mas madali yun. Ganito na lang yung pagkalagay natin mga kalikot. Mas madali siya. Yan. Ayan, tapos sunod-sunod na natin ilagay mga kalikot. So ganun lang. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag nalagay na natin. A few moments later. Nalagay na natin yung lahat ng mga transistor niya mga kalikot. Double check nyo lang kung tama yung pagkakabit natin ng yung mga number niya. So hindi pwedeng mapagbaliktad yung mga number ng ating mga transistor. So bali ihinang ko muna siya mga kalikot. A few moments later. Nahinang na natin mga kalikot yung mga transistor. Tapos na-check ko na rin yung mga ibang parts kung may problema pa. So okay naman. Pati mga diode at saka mga resistor niya. So na-check na rin natin. Tapos may mga loose connection siya. Pinasadahan na lang natin ng bagong hinang. Bali ititesting na natin siya mga kalikot. Lagyan na natin siya ng fuse. Nalagay na natin yung mga screw. Tapos yung fan niya. Hindi pala natin nalagay. Tapos testing na natin siya mga kalikot. Try na natin siya mga kalikot. Bali pinadaan natin siya dito sa ating DIY na pot switch. Para pag nagkaroon ng problema, ma-release kagad natin siya. So try na natin. Switch na natin siya. Ayan guys, umikot na yung kanyang exhaust fan. Tapos tumunog na rin yung kanyang relay. So mukhang okay na siya mga kalikot. Lagyan natin siya ng speaker. Off muna natin. Tapos lagyan na rin natin siya ng signal or audio. Direkta na natin mga kalikot na i-plug. Kasi okay naman. Yan sa USB tayo. Power na natin. Tapos lagyan na lang natin ng USB. Ayan, nag-read na yung ating USB. Ayan. Kaso bakit ayaw gumana ng blower nya? Siguro kapag uminit, saka lang gagana yung kanyang blower. So kanina okay. Ayan, try natin i-off. Ayun. Mukhang may problema sa kanyang fan. Try ulit natin. Mukhang may problema sa kanyang blower or yung kanyang exhaust fan. Ayan o. Hindi siya gumagana. Testerin natin.
Ayan mga kalikot, may reading sa ating tester. So ibig sabihin, may problema sa kanyang blower. Kasi may voltahe naman. May nare-reading tayong 12 volts na papunta sa kanyang blower, kaso hindi siya umiikot. So ibig sabihin may problema sa kanyang blower. Check natin kung mayroon tayong available doon na blower ng CPU, power supply ng computer. Kasi naka power on na siya, minsan gumagana yung kanyang blower, minsan hindi. So try natin. Kasi may nare-reading naman tayong 12 volts, kaso hindi siya umiikot. So ibig sabihin may problema sa kanyang exhaust fan. Subukan natin ito mga kalikot kung pares lang sila ng laki. Pero kung konti lang diferensya niya, gawa natin ng paraan. So ito mga kalikot, blower to ng power supply ng computer. So marami naman tayong stock na ganito. Kasi nag-aayos rin tayo ng computer, kaya kinukuha ko yung mga power supply na sira. Ayan o. Ayan mga kalikot, ito yung ipalit natin. 12 volts din naman siya. Ayan. Saka bago pa. Kasi ako mga kalikot, kapag yung mga power supply ng computer, hinihingi ko sa may-ari. Kasi minsan kailangan ko rin to. Minsan dito tayo nangangahoy ng mga parts. At least tumunog na yung ating unit mga kalikot. Okay na siya. Yung blower na lang yung ayusin natin. Ayan, pare sila ng laki mga kalikot na magkasukat dun sa kanyang screw. Tapos check na lang natin kung parehas sila ng polarity. Pero dito guys, ayan, parehas sila ng socket. Tapos check na lang natin yung polarity nila. Ayan, so parehas sila oh. Yan, ikabit na natin. Same sila ng polarity oh. Sakto talaga. Power ulit natin. Check natin kung gagana kaagad yung kanyang blower. Kanina kasi yung sa dating blower niya, minsan gagana, minsan hindi. Pero pag pinaikot natin na ganun, saka lang siya gumana. Plug na natin. Check natin, power on na natin siya. Ayan guys oh. Diretso na, umiikot na siya kaagad. So okay na siya mga kalikot. Okay na yung kanyang exhaust fan. Tapos may output na rin siya, may sounds na rin. Bali okay na lahat mga kalikot. Ayan, so testing ulit natin. Bali okay na siya mga kalikot. Hindi na natin pahabain yung ating song kasi baka makapiright tayo. At least okay na siya at tumunog na. So ang pinalitan natin dito mga kalikot yung kanyang power transistor na dalawa. Tapos nagpalit rin tayo ng exhaust fan nya. So yun lang yung mga pinalitan natin. Tapos chinik natin yung mga ibang piyesa nya. Tapos yung mga loose connection nya, pinalitan natin ng bagong hinang or pinasadaan natin siya ng bagong hinang. Sinubukan ko din guys na nilipat yung speaker nya sa ibang channel. So gumana naman siya. So yun lang yung mga ginawa natin. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ng ating notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.